Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 2, Quarter 1, Week 6. Ang ating paksa ay pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. Magandang araw! Kumusta kayo? Bago natin simulan ang ating aralin, sabihin kung ano ang iyong nararamdaman ngayon sa pamamagitan ng pagpalakpak. Halina't pumalakpak sa saya. Pumalakpak ng 3 beses, masayang masaya. Pumalakpak ng 2 beses kung ikaw ay masaya. Pumalakpak ng 1 beses kung ikaw ay malungkot. Ayusin ang mga titik upang makabuo ng tamang salita. Anong salita ang iyong nabuo? Nais mo bang mapanatili ang ganda at yaman ng iyong kapaligiran? Bago natin ipagpatuloy, ay alamin muna natin ang ating pamantayan upang matuto. Umupo ng maayos. Iwasan muna ang makipag-usap sa katabi. Makinig ng mahusay sa guro. Kung may nais sabihin, ay itaas ang kanang kamay. Handa na ba kayo? Kapag nakikita o nababasa ninyo ang salitang kapaligiran, anong mga salita o pahayag ang maiuugnay nyo rito? Isulat ito sa graphic organizer. Para sa layunin ng ating aralin, sa araw na ito ay inaasahang makilala rin ninyo ang mga paraan ng pagtitipid na makabubuti sa ating kapaligiran, tulad ng mahalagang malaman natin. Pagtitipid sa paggamit ng tubig, pagtitipid sa paggamit ng kuryente, hindi pag-aaksaya ng pagkain. Ang mga paraan ng pagtitipid na makabubuti sa ating kapaligiran nang maipakita ang pagiging masinop at paggamit ng wasto sa mga bagay na mula rito. Pagtitipid sa sumusunod. Tubig ay maingat o masinop na paggamit nito. Halimbawa, sa pagsisipilyo ay gumamit ng sipilyo toothpaste at baso para sa tubig, huwag direkta sa gripo. Paghuhugas ng kinainan ay gumamit ng palanggana na lagayan ng tubig para sa pagbabanlaw at iba pang kaugnay nito. Kuryente ay wastong paggamit upang hindi maaksaya. Halimbawa ay switch off ang ilaw, electric fan, radyo kapag hindi ginagamit. Pagkain ay pagtitiyak na hindi maaksaya upang hindi masayang. Halimbawa ay kumuha ng sapat at kayang ubusing pagkain. Draw, pair, share. Humanap ng isang kapareha. Gumuhit ng iyong bahay at ang paligid nito. Pagkatapos gumuhit, ipakita sa iyong kapareha ang iyong drawing at ipaliwanag kung anong makikita sa inyong paligid. Makinig din sa paliwanag ng iyong kapareha tungkol sa kanyang drawing. Tatawag ang guro ng ilang pares upang ibahagi sa klase ang kanilang natuklasan sa isa't isa. Para sa mga gabay na tanong, paano mo mailalarawan ang tirahan at paligid na iyong ginagalawan? Anong mga paraan ang maaari mong gawin upang magampanan mo ang iyong tungkulin sa wastong gamit ng iyong paligid upang masanay na maging masinop? Tayo'y tumula. Kapaligiran kong mahal ni Dea Vida Guevara. Lubos na tuwa ang dala ng kapaligirang malinis at masaya. Mga yaman na makukuha, gamitin ng wasto at maligaya. Tipirin at huwag aksayahin. Mga puno, kuryente at tubig
Araw-araw ay alalahanin, likas na yaman ay huwag sayangin. Mga basurang maaari pang magamit, gamitin muli at mag-recycle. Makakatipid kang tunay kung pagiging masinop ay isa sa buhay. Ano ang hatid sa tao ng isang malinis at masayang kapaligiran? Anong likas na yaman ang nabanggit na maaaring makuha mula sa kapaligiran na nabanggit sa tula? Paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa iyong kapaligiran? Ano ang maaari mong gawin sa mga bagay o basura na maaari pang pakinabangan? Bakit mahalaga na maging matipid at masinop sa mga bagay na nakukuha natin mula sa ating kapaligiran? Tayo ay dumako sa reaction game. Bawat pangkat ay bibigyan ng dalawang face emoji, isang happy at isang sad. Makinig sa babasahing sitwasyon ng guro. Kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagiging masinop sa kapaligiran, itaas ang happy emoji. Kung hindi naman, itaas ang sad emoji. Binubukod ko ang mga basura na maaari kong magamit katulad ng mga bote. Tama, ito ay happy emoji. Kapag nakita kong may konting gusot ang aking papel, ay dali-dali ko itong tinatapon at papalitan. Ito ay sad emoji. Itinatabi ko ang mga plastic bottles ng pinag-inuman kong soft drinks upang gawing alkansya. Happy emoji. Tuwing nagsesepilyo ay hindi ko hinahayaang nakabukas ang gripo, lalo na kung puno na ang aking baso. Happy emoji. Ginagamit kong pandilig ng halaman ang pinagbandawan ng damit. Happy emoji. Mahalaga na makilala mo ang mga paraan ng pagtitipid na nakakabuti sa iyong paligid. Ito ay nagpapakita ang pagtupad sa tungkulin sa iyong kapaligiran. Gayon din ay pagpapakita ng pagiging masinop na miyembro ng iyong pamayanan. Sa pagkakataong ito, puna ng mga patlang na aking ipapakita sa inyo. Gawin ito ng pasalita. Pangako ng pagiging matipid sa aking tahanan. Ako si Patlang ay nangangako na magiging matipid at masinop sa aming tahanan sa pamamagitan ng mga patlang. Ipakikita ang mga salita, punan ng letra ang patlang ayon sa kahulugan ng sasabihin ng guro. Una ay maingat o masinop na paggamit nito. Pangalawang bilang, isang mataas na halaman na may matigas na katawan o troso, may mga sanga, dahon at ugat. Ito ay nagbibigay ng lilim, prutas at tahanan ng ilang hayop. Ay ang muling paggamit ng mga bagay na pwede pang pakinabangan, tulad ng papel, plastik, bote at lata, upang hindi ito maging basura at makatulong sa kalikasan. Ay ang lugar na ating ginagalawan, kasama rito ang mga tao, hayop, halaman, hangin, tubig at lahat ng nasa paligid natin. Ay ang pagiging maayos at maingat sa paggamit ng mga bagay, hindi ito basta-basta nagtatapon o nagsasayang. Narito ang mga susing sagot: tubig, puno, recycle, kapaligiran, at masinop. Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Ano-ano ang natutuhan mo sa ating isinagawang pagbuo ng mga salita? Bakit mahalaga na malaman mo ang iyong kapaligiran? Paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa iyong kapaligiran? Suriin ang mga larawan. Isulat sa sagot ang papel ang tama kung nagpapakita ng pagiging matipid na nakakabuti sa kapaligiran at mali naman kung hindi. Para sa unang larawan, ito ay tama. Sumunod na bilang,
Mahusay, ito ay tama. Pangatlong larawan. Ito ay tama. Pang-apat na larawan. Ito ay mali. Panglimang larawan. Ito ay tama. Mahusay ninyong nakilala ang mga paraan na nagpapakita ng pagtitipid at pagiging masinop na nakabubuti sa kapaligiran. Sa pagkakataong ito ay gagawa kayo ng isang kasunduan sa pagtitipid. Humanap ng folder, mas mabuti kung ito ay recycled. Ihanda ang lapis at Crayola. Sagutin ito. Kasunduan, ako si Patlang ay nangangako na gagampanan ko ang pagiging isang masinop na mamamayan dahil ito ay handa kong gawin ang mga sumusunod na gawain na nagpapakita ng aking pagtitipid na nakabubuti sa aking kapaligiran. Para sa ikalawang araw. Magandang araw! Ang nasa larawan ay dalawang uri ng kapaligiran na maaaring kinabibilangan ng isang tao. Sa dalawang larawang ito, alin ang nais mong matirhan? Ano ang dapat mong gawin upang mapanatili mo ang kaayusan at kagandahan ng iyong kapaligiran? Bago natin ipagpatuloy ay alamin muna natin ang ating pamantayan upang matuto. Umupo ng maayos, iwasan muna ang makipag-usap sa katabi. Makinig ng mahusay sa guro. Handa na ba kayo? Makinig ng mabuti sa sitwasyon na aking babasahin. Si Maris ay isang bata na anak mayaman, na kung saan kahit anong gusto niya ay nakukuha niya, tulad ng labis na paglalaro at pag-aaksaya ng tubig. Ang mga malilinis na papel ay ginagawang bola ng basketball at inihahagis kung saan-saan. Ang pinag-inumang bottled water ay tinatapon sa paligid na lamang at labis na paggamit ng cellphone at computer. Tapon dito, tapon doon. Gastos dito, gastos doon. Aksaya rito, aksaya roon. Kung ikaw si Maris, gagawin mo rin ba ito? Lalo na kung mayaman ka at alam mong may pagkukunan ka. Para sa paghawan ng mga balakid, ating alamin ang mga ibig sabihin ng mga sumusunod na salita. Pagtatanim ng puno ay nakakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin at pagpapalakas ng ecosystem. Hindi pag-aaksaya ng papel. Ang pagsisinop sa paggamit ng papel ay nakakaambag upang maiwasan o mabawasan ang basura, maging ang pagputol ng puno. Paggamit ng recyclable na mga materials. Ang paggamit ng recyclable na mga materyales ay makatutulong sa pagbabawas ng basura sa kapaligiran. Venn diagram. Makinig sa kantang Masdan Mo Ang Iyong Kapaligiran. Pagkatapos makinig, gumuhit ng Venn diagram. Isulat sa kaliwa ang kalagayan ng kapaligiran noon, sa kanan ang kalagayan ng kapaligiran ngayon, at sa gitna ang pagkakatulad ng dalawa. Ano-anong pagbabago ang nabanggit sa kanta na inyong napakinggan? Nabanggit ko na kanina na ang nasa larawan ay dalawang uri ng kapaligiran na maaaring kinabibilangan ng isang tao. Ano ang masasabi nyo rito? Paano maipakikita ang pagiging masinop para sa ikabubuti ng ating kapaligiran? Puna ng graphic organizer ng mga impormasyong kinakailangan upang makilala ang iyong kapaligiran. Mga bagay na aking nakukuha sa aking kapaligiran. Mga bagay na dapat kong gawin upang hindi masira at maaksaya ang mga yamang ito. Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain?
Ano-ano ang natutuhan mo sa ating isinagawang gawain? Bakit mahalaga ang pagtitipid at pagiging masinop sa mga bagay sa kapaligiran? Mahalaga na makilala mo ang mga paraan ng pagtitipid na nakakabuti sa iyong paligid. Ito ay nagpapakita ang pagtupad sa tungkulin sa iyong kapaligiran. Gayon din ay pagpapakita ng pagiging masinop na miyembro ng iyong pamayanan. Sa pagkakataong ito, punan ang mga patlang na aking ipapakita sa inyo. Pangako ng pagiging matipid sa aking paaralan. Ako si Patlang ay nangangako na magiging matipid at masinop sa aking paaralan sa pamamagitan ng mga patlang. Word search. Hanapin ang mga sumusunod na salita na nasa kahon. Paligid, puno, kuryente, tubig, pagtitipid. Narito ang mga susing sagot. Ano-ano ang mga salitang nakita ninyo sa puzzle? Kaugnay ng ating mga nakitang salita, paano natin maipapakita ang mga paraan ng pagtitipid? Tandaan, kuryente, ang pagtitipid ng paggamit ng kuryente ay nagpapakita ng pagiging masinop. Puno, ang pagtitipid ng paggamit ng papel na nagmula sa puno ay nagpapakita ng pagiging masinop. Tubig, ang pagtitipid ng paggamit ng tubig ay nagpapakita ng pagiging masinop. Makinig ng mabuti sa bawat pangungusap na aking babasahin. Iguhit ang check kung tama at X kung mali ang pahayag sa inyong kwaderno. Ang pagtitipid ay maingat na paggamit ng mga bagay na nakukuha sa kapaligiran. Ito ay check. Patayin ang ilaw kung hindi naman kailangan o ginagamit. Ito ay check. Hayaang nakabukas ang gripo kapag naliligo kahit puno na ang timba. Ito ay X. Maging masinop sa mga gamit at bagay upang mapanatili ang ayos at ganda ng kapaligiran na iyong kinabibilangan. Ito ay check. Hayaang nakabukas ang telebisyon habang natutulog. Ito ay X. Sa iyong kwaderno ay itala ang mga paraan na iyong ginawa sa loob ng 5 araw na nagpakita ng iyong pagiging matipid at masinop na nakabubuti sa iyong kapaligiran. Petsa, mga paraan na aking ginawa na nagpakita ng pagiging masinop. Para sa 3 araw. Magandang araw! Tayo'y umawit. Ako ay may lobo. Tungkol saan ang awit? Ano ang binili ng bata sa kanyang pera ayon sa awit? Ano ang nangyari sa lobo? Ano sa inyong palagay ang naramdaman ng bata sa pagputok ng kanyang lobo? Kung ikaw ang bata sa awitin, ano ang iyong higit na bibilhin? Bakit? Para sa layunin ng ating aralin, nakakakilala ng mga paraan ng pagtitipid ayon sa sariling kakayahan. Naipapahayag na ang pagtitipid ay nakabubuti sa kapaligiran, ay pagganap sa tungkulin, gamitin ng wasto at sulitin ng mga bagay upang masanay sa pagiging masinop. Para sa paghahawan ng mga balakid, paligid ay mga bagay o kalagayan na nakapaikot sa ating tahanan o paaralan. Masinop, isang katangian na nakatutulong sa pagtitipid ng mga bagay, halimbawa pera,
tubig, kuryente at iba pa. Halina't magbasa. Maliit may, malaki pa rin ni Crispino L. Parole Jr. Orihinal na komposisyon. Sa bawat bariyang itinabi, pagtitipid na iyong gawi, mahusay sa iyong pagkukubli, sigurado na may matatabi. Baso kung sa pagsisipilyo, tabo naman sa paliligo. Pag-aaksaya ay iwasan, kalikasan nati ingatan. Palagian nating patayin ang ilaw, ventilador at TV. Pagtitipid mo sa kuryente, tipid ay para sa pamilya. Gamit ay iayos lagi na bag, libro, papel, at lapis pa. Iayos lagi at tuwina. Tibay, tagal ay makikita. Bata man sa kasalukuyan, maliit man ang kakayahan. Malaki ang iyong pakinabang sa iyong bawat simpleng hakbang. Tungkol saan ang tula? Ano-anong pamamaraan ang binanggit sa tula ng pagtitipid? Mahalaga ba na tayo ay matutong magtipid? Bakit? Magbigay ng mga sariling pamamaraan ng ginagawa mong pagtitipid. Para sa inyong pangkatang gawain, hahatiin kayo ng guro sa 5 grupo. Bawat grupo ay bubunot ng isang sitwasyon tungkol sa wastong pagtitipid. Maghanda kayo ng maikling pagsasadula batay sa nabunot ninyong sitwasyon. Bibigyan kayo ng 5 minuto para maghanda. Pagkatapos, bibigyan kayo ng 3 minuto para ipakita ang inyong ginawang dula. Para sa unang pangkat, ano ang inyong gagawin kung may nakita kang mag-aaral na katulad mo na nag-aaksaya ng tubig? Ikalawang pangkat, hindi pinapatay ang mga nakasinding ilaw, kasangkapan, electric fan, at iba pa. Ano ang dapat mong gawin? Bakit? Ikatlong pangkat, binibili ng laruan ang sobrang baong pera sa paaralan. Ano ang iyong gagawin? Bakit? Ikaapat na pangkat, paghuhugas ng pinagkainan nang hindi pinapatay ang gripo kahit puno na ang palanggana. Ano ang iyong gagawin? Bakit? Ikalimang pangkat, hindi inuubos ang pagkain, almusal, tanghalian, hapunan. Ano ang iyong gagawin? Bakit? Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang aktibidad? Batay sa isinagawang activity, ano ang mangyayari kung hindi tayo magtitipid? Narito ang suhestyong rubrik sa pagbibigay ng marka. Bakit mahalaga na nakikilala ang mga paraan ng pagtitipid ayon sa sariling kakayahan? Bakit mahalaga na alagaan din natin ang ating kapaligiran? Suriin ang mga larawan. Lagyan ng hugis puso ang mga bilang ng larawang nagpapakita ng mga pamamaraan ng pagtitipid ayon sa iyong sariling kakayahan. Ikahon naman kung hindi. Iguhit ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang larawan, ito ay puso. Pangalawang larawan, kahon. Pangatlong larawan, kahon. Pang-apat na larawan, puso. At pang-5 larawan, ito ay puso. Isulat sa bawat daliri ang sariling pamamaraan ng pagiging masinop. Para sa ika-4 na araw, tayo'y umawit. Masdan mo ang kapaligiran.
Tungkol saan ang awitin? Ano ang ipinapahayag ng awiting inyong napakinggan? Saan at kanino ba dapat magsisimula ang pangangalaga sa kapaligiran? Para sa layunin ng ating aralin, nakakikilala ng mga wastong paraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. Para sa paghahawan ng mga balakid, kapaligiran ay tumutukoy sa kabuuan ng mga bagay at pisikal na kondisyon sa paligid na nakakaapekto sa pamumuhay at pag-unlad ng tao, hayop at halaman. Pagtitipid ng maingat na paggamit ng mapagkukunan at pagsasagawa ng hindi labis na paggastos upang maiwasan ang pag-aaksaya at magkaroon ng mas maraming matitira para sa hinaharap. Pag-iimpok ay salitang tumutukoy kahulugan ng pag-iipon, pagtatabi, pagtitipid, pagsisinop na maaaring tumukoy sa mga bagay, katulad ng salapi o ari-arian. Halina't magbasa. Si Dea Masinop at Zen Aksaya ni Crispino L. Parule Jr. Sina Zen at Dea ay kapwa mag-aaral sa Mapulang Lupa Elementary School sa ikalawang baitang. Sila ay matalik na magkaibigan, subalit sila ay may kanya-kanyang katangian. Si Dea ay batang masinop, palagi siyang nakikinig sa kanyang mga magulang at guro. Sa bahay, hindi siya nag-aaksaya ng tubig. Sa halip ay ginagamit pa niya ang maaaring gamitin tulad ng pandilig ng halaman. Pinapatay niya ang mga ilaw at ibang kasangkapan kapag hindi na ito ginagamit. Ang pinaglabahan naman ng kanyang nanay ay ginagamit upang ipanlinis sa loob ng bahay. Sa paaralan naman, hindi niya inaaksaya ang kanyang mga gamit tulad ng notebook, lapis, ballpen at crayola, at ginagamit pa ang mga lumang gamit na hindi niya nagamit sa nakaraang taon. Sa kabilang dako, si Zen naman ay kabaliktaran ng katangian ni Dea. Siya ay maaksaya sa lahat ng bagay, hindi marunong magtipid ng tubig at magsepilyo. Hindi rin niya pinapatay ang mga gamit tulad ng ilaw, electric fan kapag hindi na ito ginagamit. Sa paaralan naman ay palagi siyang bumibili ng papel at lapis at hindi na ginagamit ang mga lumang gamit sa pag-aaral at palaging gusto ay bago ang lahat ng kanyang gamit. Isang araw ay nagbigay ng pagsusulit si Ginang Sarmiento at sinabing ito ay sasagutan ng mga mag-aaral sa isang malinis na papel. Subalit, naubos na ang papel ni Zen dahil sa kanyang pagdodrawing. Nakita ito ng kanyang kaibigang si Dea at binigyan niya ito ng isang malinis na papel. Mula noon, natuto ng magtipid ng kanyang gamit si Zen at hindi na siya nag-aaksaya ng mga bagay na maaaring gamitin pa. Sino ang magkaibigan sa kwento? Ano ang katangian ni Dea? Ano ang katangian ni Zen? Sino sa kanila ang inyong dapat tularan? Sino naman ang hindi dapat tularan? Sa inyong tahanan, paano kayo tumutulong sa pagtitipid sa paaralan? Mahalaga ba na tayo ay dapat palaging magtitipid? Para sa inyong pangkatang gawain, gamit ang kwento na Dea Masinop at Zen Aksaya, puna ng concept map. Gamit ang mga strips na inihanda ng guro ay idikit ito sa tamang kahon. Mga katangian ni Dea Masinop at Zen Aksaya. Matipid, hindi nag-aaksaya ng mga gamit sa paaralan, pinapatay ang mga ilaw kapag hindi ginagamit, maaksaya, ginagamit ang mga lumang papel. Narito ang mga susing sagot. Sino ang dapat ninyong tularan? Sino ang hindi dapat tularan? Bakit dapat nating alagaan ang ating kapaligiran? Mahalaga ba na tayo ay matutong maging masinop sa mga bagay na nagmula sa ating kapaligiran? At paano? Masinop o maaksaya? Isulat sa sagutang papel ang salitang masinop kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagtitipid sa kapaligiran. Maaksaya naman kung hindi nagpapakita ng pagiging masinop.
Ang paggamit ng mga lumang mga bagay na maaaring magamit pa ay isang uri ng pagtitipid. Hindi nasisira ang kapaligiran kung hindi tayo magtitipid. Pinapatay ni Mario ang mga nakasinding ilaw at iba pang kasangkapan sa kanilang bahay kapag hindi na ito ginagamit. Gumagamit ng baso si Liza sa tuwing siya ay nagsesipilyo. Ginagamit ni May ang mga lumang papel para sa paggawa ng kanyang proyekto. Ginagamit ni Robert ang kanyang lumang uniforme kung kinakailangan sa pagpasok sa eskwela. Inuubos ni Rico ang kanyang pagkain. Hindi tinatapon ni June ang mga plastic, bote, papel na maaari pang gamitin. Maghapong bukas ang TV at electric fan sa loob ng tahanan. Narito ang mga susing sagot. Magdala ng lumang dyaryo o papel mula sa mga recycled papel o dyaryo ay bubuo kayo ng inyong sariling flower vase. Narito ang suhestyong rubric sa pagbibigay ng marka.